Jack Argota at Mike Defensor. Itong si Mimiyak, mga kababayan, at itong si Mike Defensor, nagtuturuan na ngayon, mga ka-GP Natics, kung sino po yung mauuna sa kanila. Kung sino yung mauuna sa kanila sa bilangguan. Naalala po natin, mga kababayan, na itong si Jack Argota or itong si Sir Jack ay meron na pong subpoena galing sa NBI, mga kababayan. At hindi na nito malaman, kitang-kita po sa kanyang mga action ngayon na kinakabahan po itong si Sir Jack Argota. At umamin ito, mga kababayan, sa SMNI, habang kausap po itong si Mike Defensor, na natatakot pala ito na makulong, mga kababayan, dahil sa kanilang ginagawang mga katarantaduhan. Tapos ngayon, dahil nga po natatakot na sila ay makulong, nagturuan na kung sino ang dapat mauna. Panoorin nyo to, mga ka-GP Natics. Talagang matatawa kayo. Hindi nyo mapipigilang tumawa dito dahil si Sir Jack talaga. At talagang si Mike Defensor dito, mga ka-GP Natics, hindi niya malaman kung ano isasagot niya. Kaya sabi niya, magkasama na lang tayong dalawa, parehas makulong. Oh. Kung namin tanong ako sa'yo, hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan? Aba, siyempre, ito namang ginagawa natin hindi sa personalidad eh. Ang ginagawa natin dito doon sa issue ng korupsyon. At hanggang nandyan ang mastermind ng korupsyon, hanggang nandyan ang pinuno na nagluloko ng pondo natin, nagnanakaw ng pondo natin, hindi ako hinto, lalaban tayong tuloy-tuloy. Tama ka ka. Parehas na tayo ng pananaw sa buhay eh. Parehas tayo makulong. Sabay na tayo makulong. Parehas tayo ng pananaw sa buhay. Parehas na lang tayo makulong. Ano ako lang? Tama. Tama. Ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali mo makulong, sana ikaw ang makakusok at makasama ko sa kulungan. Maliliit pa yung anak ko eh. Maliliit na anak ko, di ba? Kamuna. Maliliit pa mga anak ko eh. Ako, ano lang ako, simple mamamayan, pero may pakiisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Kaya kong bumoses kahit malabo. Ano na, Congressman Mike, sasama kita. Oo. Okay? Congressman, may tanong ako sa'yo. Hanggang kailan mo ginagagawin to? Hanggang kailan? Aba, siyempre, ito namang ginagawa natin hindi sa personalidad eh. Ang ginagawa natin dito dun sa issue ng korupsyon. At hanggang nandyan ang mastermind ng korupsyon, hanggang nandyan ang pinuno na nagluloko ng pondo natin, nagnanakaw ng pondo natin, hindi ako hinto, lalaban tayong tuloy-tuloy. Tama ka ka. Parehas na tayo ng pananaw sa buhay eh. Parehas tayo makulong. Sabay na tayo makulong. Tinan mo yung itsura ni Mike, kababayan. nang sinabi ni Mimiyak na parehas tayo, mga kababayan, parehas na lang tayo makulong, 'di ba? Parehas tayo ng prinsipyo, parehas na lang tayo makulong. Paano siya napatanga eh. Kasi kung iisipin mo, bakit hindi ko magets kung bakit sinasabi ni Jack Argota na parehas na lang tayo makulong. Kasi kung talagang tama yung prinsipyo mo, tama yung pinaglalaban mo, bakit ka makukulong? 'Di ba? Mga ka-GP Natics, ito ba ay isang paglilinaw or ito ba isang pagtanggap or admittance ba na yung inyong mga pagbibintang sa Pangulo natin ay pawang mga gawa-gawa lang at pawang pang-fake news lang ang inyong mga ginagawa? Kasi you admit na makukulong kayo eh. 'Di ba, mga ka-GP Natics? Kasi ang batas natin ngayon, dumadaan naman sa tamang proseso. May due process. So, binibigyan ng pagkakataon to explain yourself. Tama? So, kung inadmit mo na ikaw ay makukulong, mga ka-GP Natics, lumalabas na inaamin mo ng katarantaduhan lang yung inyong mga pinaggagawa. 'Di ba? Pampahype lang. Tapos nung nagtuturoan na kayo kung sinong mauuna, aba,
mauna ka na lang kaysa ako, bata pa yung anak ko eh. O, di lumabas din na takot palang makulong din ito mga to. Kung yung... Parehas tayo ng pananaw sa buhay. So, Oo. parehas na lang tayo makulong. Ano ako lang? Ano ako lang? Ano ako lang? Alam niyo, pag nakulong to si Sir Jack, maniwala kayo sa akin, magtuturo to. Oo. Magtuturo talaga to mga kababayan. Sabi niya, parehas tayo ng pananaw sa buhay. Pag nakulong ako, ano ako lang? Magtuturo talaga to guys. Baka sabihin yan. Hindi, binayaran lang ako ni Inday Sara. Binayaran lang ako ni Banat Bay para siraan si Marcos. Oh. Tama. At ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali mo makulong, sana ikaw ang makakusok at makasama ko sa Oo lang. kulungan. Yabi. Parang baliw eh. Teka lang. Oh. Maliliit na yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Ikaw muna. Ikaw muna. Maliliit pa mga anak ko, di ba? Malalaki na yung sa'yo. Ikaw muna. Oh. Maliliit na mga anak ko eh. Ako, ano lang ako, simple mamamayan, pero may pakiisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Alam mo, pagtatawanan mo na lang talaga to si Sir Jack, mga ka-GPnatics. Alam, pag mga ganito, sa totoo lang, no? Pag ikaw may kapansanan, dapat itinatama mo yung sarili mo eh. Para hindi ka pinagtatawanan. Eh, hindi ko tinataas yung sarili ko, ano, mga ka-GPnatics. Ako din naman ay merong, 'di ba? Ako isang PWD rin. Hindi nga lang halata, 'di ba? Pero ako iniisip ko kung saan ba ako, sa tama o sa mali, 'di ba? Kasi kung sa mali ako pupunta, pagtatawanan ako ng tao, baka mapunta pa ako sa impyerno. O kaya naman pag mali ang ginawa ko, mga ka-GPnatics, sa kulungan pa ako mapunta. O kaya mapahiya pa ako, mapamahiya yung pamilya ko. Diba? Kaya lagi mong iisipin, bago ka gumawa ng isang desisyon, pag-isipan mo muna ng 100 times. Tama ba itong ginagawa ko? Baka pagtawanan ako ng taong bayan. Baka pagtawanan ako nila, imbis na hangaan nila ako, maging influencer ako sa harap nila or maging ehemplo ako sa harapan nila. Pagtawanan nila ako. Diba? Dapat ngungo din si Mike Depensa. Sabi ni Proy. May nagkagusto pa pala sa kanya, sabi ni Lani Royce. Hoy, grabe naman kayo, Lani. Alam niyo, pagdating sa mga bagay na yan, hindi ako naniniwala pagdating sa kung may kapansanan ng isang tao, wala nang magkakagusto. Oh, 'di ba? Ako nga eh. Ako, tingnan nyo, isa lang nga yung ano ko eh. Pero nakakuha ko ng magandang girlfriend ngayon, asawa ko na. Ayan, tulog na tulog. Nakatulog na naman sa bunganga ko. Lagi yung sasabihin, nakatulog ako dun sa para kasing boses mo parang naglalalabay sa akin. Magtuturo yan sigurado. Sana naisip niya yung ganyang katwiran bago siya nagpauto sa nag-uutos sa kanya. Tama, di ba? Dalawang bingot nag-uusap. Isa rin yan si Defensor, pumapil din kaso palpak din ang galawan, sabi niya. Wela ni Abina. Grabe, kabubuhan na at wala sa realize sa mga vloggers na yan, di na makataruhan ang kanilang pinaglalaban. Ako naniniwala malaki yung Alam nyo guys, malaki talaga yung... Hindi, ito ay opinion ko ha. Bukod sa may mga nagsasabi na talagang ang mga DDS ay talagang binabayaran. Nakita nyo naman, 'di ba, si si Bayad Bay ta si Mocha Uson dati. Nakuhanan pa ng camera, na ibalita pa. 'Di ba? Na mga ka-GPnatics sila ay inuutusan ni Alan Peter Cayetano. At marami nagsasabi na lahat ng mga DDS diyan ay bayad. Kahit nga yung kanilang may bali-balita ngayon mga kababayan na yung kanilang ginawang tawag dito, yung kanilang signature drive para palayain si Digong, yung Tay Kami naman, nagbaba daw ng 500,000. Mga 500,000 ba o 1.5 million? Parang gano'n, nagbaba daw sa hindi, sorry.
Di ko maalala eh, pero nagbaba daw ng parang ano, more than 500,000 yung iba na ibinaba sa mga vloggers nila para atupagin nila yung signature drive. Ang problema mga kababayan, parang 150,000 lang yung ibinaba doon sa mga members, doon sa mga tao na maliliit. Tapos may humawak daw ng 350,000 ata, eh sa kanya sa bulsa ata napunta. Tapos meron pang mga screenshot na mga OFW nagpadala sila ng 150,000. So parang 350,000 plus 150,000 at yung iba pa na hindi nagsasalita, eh ang laking pera. 'Di ba? Ang laking pera. Pero ang tanong, sino yung nagbaba ng pera para sila magkaroon o para isagawa nila yung signature drive na tay, ako naman or kami naman, 'di ba? Oh. Astigmet bigotem GP, Japek met. Japek. Malaki bayad dyan kay Argota, kaya kung manira, sobra kung magmura, sokdulan. Kaya lang, kaya dapat lang dyan, karma na yan kay Ngongo. Diba? Sigurado 100% at magtuturo yan, lalabas kung sino ang nagutos sa kanya. Yun ang nakita ko dito. Kaya ko to, hindi lang sa gusto natin pagtawanan, pero may talagang malaki yung posibilidad na magtuturo itong si Sir Jack, mga kababayan. Dito pa lang sa interview na to eh. Ayaw niyang pumayag na siya yung mauna. Sabi niya, ikaw na lang. Tapos, binabanggit pa nito na maliliit pa yung mga anak ko, ayaw kong makulong. 'Di ba? So, mga ka-GP Natics, pag ito nakulong, ituturo niyan kung sino nagbayad sa kanya. Sasabihin yan na siya ay binayaran kung magkano yung binayad sa kanya. Sigurado yan. Talagang wala na silang bilang Sir GP kasi parang andyan na lang sila dahil sa pera. Sigurado kung walang bayad ng mga yan. Ayun, tama yon mga Mamona Nases. Kung napapansin nyo, noong panahon po nandyan pa yung KOJC, hindi pa nakukulong si Kibuloy, panay ang rally ng KOJC, di ba? Ng Maisog. Oh. Tapos nung nakulong na itong si Digong, nakulong na si Kibuloy, halos wala na nagpopondo sa kanila kasi na-freeze na yung mga asset eh. Oh. So, hindi na sila nakakapaglabas ng pera. Kaya wala nang pumupunta sa kanilang mga rally. Yung mga rally nila, wala nang mga tao. Ang makikita mo na lang doon yung mga vloggers. Yung mga vloggers na lang na mas marami pa sa mga audience. 'Di ba? Yung mga bobong didishit na taga Hong Kong nagpabudol sa campaign signature na yan. Oh, marami mga taga Hong Kong na nagpadala din ng pera. Nabudol sila, guys. Hindi naman napunta daw doon sa mga tao. Okay, 150,000 lang ata yung napunta doon sa mga tao. Pero yung nasa taas, yung mga leader nila, sila daw yung kumikbak. Okay? Sino yung kumikbak? Makikita nyo sa mga post na yan. Mukhang si Joey na naman ang pinaghihinalaan. Oh. Pati yung sa Cebu, nag-aaway na naman ngayon si Jun Abines, tapos si EJ Jugalbot, nag-aaway din. Dahil na naman sa pera. Dahil na naman mga kababayan, nagba-backfight daw yung mga yon. Sabi ni Sir Ernesto Pantalla, mid-70s ikot-ikot kami dyan sa Palawan. Hindi pa ako nakapunta dyan. Oy, JC 6C67. Shout out sa iyo Ngongo, kailangan niya ng interpreter sa investigasyon kasi baka di siya maintindihan. Toinks. Sabi ni Leslyn Vlog, dined mo namin yun na nagpapirma dito sa Hong Kong. Pero maraming nabudol. Maraming mga nagpadala pa ng mga pera sa mga vloggers. Kawawa naman, no? Ako kahit kailan hindi ko ugali yung manghingi sa mga audience, mga natin. Merong nagbibigay. Pero most likely yung mga nagbibigay, hinihindian ko 'yan. Mga kababayan, meron lang talaga masasabi ko na dalawa
dalawa na hindi ko mahindian. Yung isa, nagpapadala kapag trip niya. Okay, hindi ko yun mahindian. Yung isa naman kapag lumuluwas lang dito sa Manila, sa Pilipinas. Pero mga kababayan, maliit lang na halaga. Pero yung magsasabi ako na ganito, ganyan, kailangan namin ganito, ganyan. Naku, hindi ko gawain talaga yun. Kahit nga dito may nanghihingi GCash, sabi i-flash ko daw sa screen, ayaw ko guys. Magpakulay na lang kayo, hindi ko kayo pipigilan. Pero kung yung manghihingi, ayaw na ayaw ko po talaga nun. O, nagpo-promote ako ng mga products natin, kung gusto nyo lang, walang sapilitan. 'Di ba? Walang pilitan. Kasi ayaw na ayaw ko yung pinag-uusapan yung pera. Kasi pag pera ang pinag-uusapan, nasisira ang pagkakaibigan. Nasisira din ang samahan. Nasisira din yung mga viewers. I've been to a lot of groups. Nung nagsisimula pa lang ako sa politics, Diyos ko, mga kababayan, hindi na natahimik lahat ng grupo na napuntahan ko. Lahat, pera ang pinag-uusapan. Pera ang pinag-aawayan. Pag may hindi nabigyan, nagmumura, minumura yung mga viewers, minumura yung nagpadala, minumura yung sponsor. Diyos ko, sabi kong ganun, kahit ako wala akong pera. 'Di ba? JC, thank you so much for sharing your blessing. Kahit walang mapunta sa akin, mukha akong kawawa dati. No? Makapag-vlog lang ako. Mga ka-GPnatics, alam nila Mami Peng, nila JDB yan. Talagang ayan, sila Smokey, alam nila yan. Talagang kahit nga minsan kumakain sila, hindi ako makasama kasi wala akong kapera-pera. Panggas lang talaga. Pero yung manghingi, hindi ko ginawa yan. Meron nga nag-offer dati sa akin nung nandun pa kami sa squatter. Pambayad ng kuryente, guys. Hindi ko yun pinilit. Hindi ako nanghingi. Kaya lang, dahil nga hindi ako nakakapag-vlog, dahil nung time na yon, tawag dito, galing sa pandemic, hindi kami kumbaga, hindi namin ma-restore yung kuryente. So, nag-offer yung tao. Nung nag-offer yung tao, may isang vlogger na umepal. May umepal. Hindi ko na sasabihin kung sino. Sabi niyang ganon, siya na lang daw yung, wag daw akong bigyan. Okay, wag daw akong bigyan. Siya na lang daw. Sa kanya na lang padaanin. Ang gusto palang mangyari nung loko-loko na yon ay, tawag dito, siya yung manghingi ng manghingi dun sa mga ibang mga viewers niya kasi sobrang dami ng viewers niya. 'Di ba? Syempre, ang dating, mga kababayan, gusto niya maging proud ako sa kanya na kailangan magkaroon ako ng utang na loob sa kanya, which is pinigil ko, hindi, sabi ko, di bali nang wala kaming kuryente, magpapakabit na lang ako sa kapitbahay, magbabayad na lang ako ng monthly kaysa magkaroon ako ng utang na loob. Ayaw ko talaga usapan ng pera. Nagalit yun. Nung nagalit yun, mga ka-GPnatics, ay syempre di naman ako nagpapatalo. Kasi narinig ko siya. Sinisiraan niya ako. Nag-uusap sila nung kasama namin. Tapos bigla akong dumating. Narinig ko na pinag-uusapan nila ako na ako daw mayabang, na ako daw masyadong ma-pride. Sabi kong ganun, teka lang. Sarili ko to Kung ayaw ko na ipamahala sa'yo at wag nang ituloy, choice ko yun. Kasi ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa'yo Tapos sabi sa akin, mayabang daw ako. Alam nyo, nagpantig yung ulo ko noon. Sabi ko sa kanya, tigil mo yung live mo. Mag-usap tayo, kung hindi, upakan talaga kita. Sabi ko sa kanya. Pero naayos naman yun. Ayaw ko lang talaga nung pagdating sa pera usapan, tapos ibabackfight mo ko. Palibasa, hindi ako pumayag sa gusto mo. Okay, thank you so much Alaga 143 sa pag-share ng blessings. Thank you. CBS Silent Viewer from Japan, Sir GP. Thank you so much for watching. Thank you rin sa support. Kat, shout out. Digonggong, shout out watching from The Hague, Jailhouse Rock, the Netherlands. Mamuan, Mamuan channel, gandang gabi Sir GP, thank you.
At syempre si Ma'am Margie Barcibal, kaya yung mga umaasa ng ayuda magbanat ng buto para pambili ng 20 pesos na bigas. Oo. O kaya ako talaga, kaya mga kababayan, talaga nung panahon ng mag-start ako dito, sobra talagang grabe struggle ko talaga. Yung mga matagal na sa akin dito, kilalang kilala nila ako, lagi akong na-demonetize noon. Talagang sinakripisyo ko yung 50,000 nakita ko kasi dati spiritual yung content ko, di ba? Sinakripisyo ko yun. Halos sa 2 taon, mga kababayan. Sinakripisyo ko yun. Kawawa nga ako eh. Kaya hindi ko makuha itong etong silver button ko na to. Dahil doon. Kasi nung gumawa ako ng 3.0, di ba na-terminate yung unang-unang channel ko? Aba, mga kababayan, naka 5 beses ata ako nag-appeal doon. Yung pang 7 beses, ayun, naaprubahan. Ibinalik niya yung channel ko, binura yung ibang subscriber, binura yung ibang mga videos na demonetize, pero binalik niya kaya nakuha ko to. Pero grabe talaga yung ko dati, yung struggle, sobra. Tiyaga lang talaga guys, at nagtiwala din ako inyo, yung mga nagtiwala sa akin, di ba? Sabi ni Ma'am Opel Yapes, buti ka pa di abusado di gaya ng iba heist. Kaya di na ako nagpapauto. Ayoko kasi pag-usapan natin yung pera. Ibang usapan kasi ang pera. Ang pera masyadong demonyo yan. 'Di ba? Kaya ayan si Tita Josephine, kilala ko niyan. Oo. 'Di ba? Kagagaling ko lang kay Mami Peng ng asar doon, sabi ni Digonggong. Okay. Katatapos lang pala ni Mami Peng. Hindi ko na siya naabangan kasi. Ay, oo, palagi kang nasusoplak na YouTube. Di ba, Sir Leo? Nung panahon niya ng mga ka-GPnatics, nung panahon niya ng kampanya, nung kampanya nila PBBM. Ano lang ako noon, lagi akong, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung hindi lang din sa kaibigan ko na si JDB, ay, sabi ko sa inyo, siguro, mag-give up na rin ako. Kaya lang, yung tao, kasi nung panahon na nasa call center kami, talagang tulungan kami. Nung wala siya, ako rin ang nagbibigay. Ako rin ang nagpapahiram. Syempre, nung malakas na yung channel niya dito sa politics, nung panahon na yon, inaalalayan niya rin ako hanggang sa dumating yung point na, mga kababayan, nag-breakthrough na rin ako. 'Di ba? Last 2024, yung middle ng 2023, 2024 yung breakthrough. Okay? Nakamute ba ako, Ma'am Eva Narita? Partly nakita ko yon GP. Ay, yung dati, Paskachi. Oo. Oo nga, hirap mong sandon nung noon GP Paybay. Oo, kasi lagi pong nade-demonetize. Lagi nade-demonetize. Oo nga, mamuna 1 year na rin. Yung mga members natin dito, thank you so much talaga ha. Oy, meron pa tayo. Ay, out muna. Pero nakamute daw ako. Hindi naman, Ma'am Eva Narita. Meron pa tayo isang topic, guys. Eto, pag-usapan pa natin. Mga ka-GPnatics. Sorry na pakwento ako kasi kayo naman 'di ba? Naano ko kasi yung tungkol sa pera. Usapan dun sa mga DDS, pera-pera. Ayoko talaga yan. Lalo yung naririnig ko na mumurahin yung sponsor dahil hindi nabigyan yung isa, magmumura yung vlogger. Ayaw ko yung guys. Diyos ko. Hindi ko matake yun kasi unang-una wala ka kung wala yung mga viewers mo. Tapos ikaw na binigyan or kayo na ang binigyan, kung hindi ka man nabigyan, magpasalamat ka, baka nakalimutan ka lang. 'Di ba? Pero yung mumurahin mo, Diyos ko mga ka-GPnatics, yun ang mahirap. Kasi utang na loob mo yan, kumbaga para sa akin, nasa kanila nakaalala yung yung monthly mo 'Di ba? Kung wala sila, walang nakasuporta sa'yo, sigurado broke na broke ka. Kung walang magtitiwala sa'yo, kita mo ngayon, mga ka-GPnatics, marami na mga vloggers na nawala sa sirkulasyon, na samantalang dati namamayagpag. 'Di ba?
GP, mag-vlog ka ng Sandy Barley mo. Mamaya, pagtapos natin. Pag may alam ka sa salita ng Diyos, takot ka sa perang hindi mo pinaghirapan kasi alam mong may balik yon sa'yo, di ba, Sir GP? Opo, sobra. Oo. Talaga, walang sound, guys. Wala akong sound. Pa-check nga, Mang. Nasaan ba kayo, CBS? Sa Japan kayo, di ba? Sound check. Meron naman loud and clear. Okay. bago tayo magpaalam, meron pa isang kwento, ay isang topic. Ha?